O, tingnan nyo yung damit, o, parehas lang kami. O, yung damit na suot ko dyan at damit ko ngayon, parehas, naka-black. So, ngayon yan. No, kani-kanina lang. Actually, kararating ko lang. 'Di ba? So, ituturo ko yan kung paano siya ginagawa. Okay? So, paano nga ba siya ginagawa? So, simulan natin. Sino naniniwala dito na ang negosyo ay iPern? 'Di ba? Ang sinasabi niyo palagi, Matthew, bakit ang laki ng pay-in mo? Bakit ang laki ng pay-in ng grupo mo? 'Di ba? Una kasi, ano bang mindset mo sa negosyo mo? O ano bang mindset mo sa iPern? Ang tingin mo ba sa iPern ay negosyo? Type 1 kung ang tingin mo sa iPern ay negosyo. 'Di ba? Type 2 kung extra income lang si iPern. Para malinaw. Kasi kung extra income lang si iPern, okay na sa'yo. 1 account, 3 account, 7 account, okay na yun. 'Di ba? Pero as much as 5 million may bumibili sa iPern eh. Yun yung big business. Ang liit pa nga nun, Jollibee nga, di ba? 50 million yung puhunan pero hindi kumikita ng milyon. Di ba? Pero sa iPern, hindi ka naman mamumuhunan ng 50 million, pwede kang kumita as much as 5 million a month. Yun na kasi yung nagawa ngayon. So balik tayo sa topic. Kung ang tingin mo sa iPern ay negosyo, o iPern is a business, okay, malinaw na sa'yo na negosyo ang tingin mo sa iPern ay negosyo. Ang tanong ko ngayon, anong negosyo ang tingin mo sa iPern? Small business o big business? Ano yung sample ng mga big business? Jollibee, Mang Inasal. Diba? Yung mamumuhunan ka 50 million. Anong tingin mo ngayon sa iPern? Big business o small business? Kung big business, type 3. Kung small business, type 4. Diba? Kasi kailangan doon tayo magsimula sa mindset. Kasi kahit gaano ka pa kagaling, kung hindi malinaw ang mindset mo tungkol sa negosyong ginagawa mo, hindi ka makakapag-close ng malalaking account. O kung makapag-close ka man, hindi mo mauulit ng mauulit ng mauulit ng mauulit ng mauulit. Okay. So sabi nyo, 3. Ibig sabihin, big business. So nagkakasundo tayong lahat. Okay. So since ang tingin mo sa iPern ay big business, lahat po ng negosyo na malalaki, meron pong ano? Anong meron sa mga malalaking negosyo? O anong meron sa lahat ng negosyo? Kapital. Puhunan. Diba? Ano nababasa ko? Risk. Okay? So may mga tama. Actually, tama naman lahat ng sinabi ninyo. So sabi dito, no, ano lahat ng meron sa lahat ng negosyo, iPern is a business and lahat ng negosyo kailangan po ng kapital at kailangan po ng inventory. Bakit? Saan kayo nakakita ng negosyong walang tinitinda? Saan kayo nakakita ng negosyong walang kapital? Ang negosyong walang kapital, wala din pong kita. Ang tanong, nangapital na nga ba talaga kayo? O bumili lang? Ulitin ko ang tanong, ilan tayo ngayon? 99. Nangapital na nga ba talaga kayo? O bumili lang? Matthew, please determine ano ba yung ibig sabihin ng nangapital o bumili lang. Okay? Yung nangapital, sila yung naglabas ng pera na as if hindi nila kayang ipalugi yung nilabas nilang pera. And magkano ba yung mga puhunan pagka big business? Di ba milyon? Milyon ang puhunan pagka big business, tama? Dito sa iPern, simulan mo lang ng tama yung negosyo mo. Simulan mo lang yung tama yung pangangapital mo, lalong-lalo na sa mga matatagal na. Baka the reason bakit hindi ka umaalagwa, it's because mali ka ng pangangapital. Tapos wala kang inventory. Sino dito yung mga 2 taon na type 2, yung mga 2 taon na sa iPern o 1 taon na sa iPern type 2? Sige nga. Sino dito yung mga 2 taon o 1 taon pataas na sa iPern? 1 taon pataas type 2.
Para makita ko. Okay. Sa lahat ng nag-type 2 na 2 taon pataas na sa iPern, sino dyan ang naka-family account pataas? Type 3. Okay, sa lahat ng mga nag-type 2, sino dyan ang mga naka-family account pataas? Yung mga 1 taon hanggang 2 taon, 1 taon pataas na sa iPern. So madaming naka-family account. Okay? Mga naka-corporate account, sige, type 3 din. Ito tanong, 2 taon ka na sa iPern, hindi ka pa din kumikita. Hawak mo pa ba yung family account na binili mo? Hawak mo pa ba yung family account na binili mo? Type yes. Kung hawak mo pa yung family account na binili mo, type yes. Kung hindi mo na hawak, type no. No, no. Yes. As in, 300,000, 419,000 na yung family account. Hawak mo pa ba yan? Yung 419,000, hawak mo pa ba yan? Okay? So maraming nagnono. Maraming nagnono. Ito tanong ko. Yan. Ibig sabihin, di nyo na hawak. Yung 419,000, wala na kayong ganon. Okay? Ito, pangalawang next question ko. Gusto nyo bang makapagpa-pay in ng family account ngayon o sa mga susunod na araw? Type yes kung gusto. Wow, yes. Lahat yes. Okay? Lahat yes. Ito tanong. Kung ako yung kliyente, o sige, mag-type lang kayo ha. Kung ako yung kliyente, katulad nung kausap ko kanina, kung ako yung kliyente at ngayon bibigyan ka ng pagkakataon, kausap mo na ako, willing na ako magbili ng family account, pero ang gusto ko kaliwaan, maibibigay ka ba sa akin ngayon? Katulad nung ginawa ko kanina. Ganito yung nangyari kanina. Okay? Kung ako yung kliyente mo, willing akong bumili ng family account. Hawak mo ba yung family account ngayon? Kaya mo ba akong bigyan? Bibigay ko na yung cash. Kaya mo ba akong bigyan ng 419,000 na worth of products? Yes or no? Sige, sagot po kayo. No. 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 So ano ibig sabihin? Anong point ng sinasabi ko ngayon? Balikan natin yung slide. Sabi dito, iPern business, iPern is a business and iPern needs capital and needs inventory. The reason bakit hindi ka nakakapag-close ng tuloy-tuloy, pwede kasi nakaranas ka mag-close family account, di ba? Nakaranas ka mag-close. Pero ang tanong, gaano kadami mo siya nagagawa? Sa amin, modesty aside, modesty aside. No po, siguro sa isang buwan, no po, kaya na 15 times makakapagpa-pay in family account. Modesty aside, no po, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Bakit? Kasi, meron kaming inventory. At ang tingin namin sa iPern, big business. Hindi pwedeng nasisiro ang inventory. Kaya ang tanong ko kanina, ano ba talaga ginawa mo? Nagnegosyo ka ba talaga o bumili ka lang? Noong panahon na bumili ka ng family account, bumili ka ng corporate account at naubos mo yun, ibig sabihin, bumili ka lang. Hindi mo pinaikot sa negosyo mo eh. Wala ka ng inventory ngayon. Tama? At kapag dumating yung panahon, nabibigyan ka na ni Lord ng pagkakataon na may magpipay ng family account at gusto niya, kaliwaan kayo, ibibigay niya cold cash, wala kang mabigay. Alam mo bakit? Kasi hindi mataas yung bilib mo sa iPern. Nagpa-member ako ng family account, kailangan naubos ko na kaagad yung produkto. Yun yung goal mo, ubusin yung produkto. Saan ka nakakita
ng mga bilyonaryo na nagbebenta ng produkto na ang goal ubusin yung produkto. Hindi nila goal ubusin ang produkto. Ang goal nila, umikot ng umikot ng umikot ng umikot yung puhunan nila dun sa produkto para mas dumami yung produktong ibebenta nila. Tama po ba o tama? Yun po yung mahirap. Yun yung kailangan nating ayusin. Okay? Kung ang tingin nyo po sa iPern ay negosyo, kailangan po ninyong mga kapital. At kailangan po meron kayong inventory. At dapat ngayon, Matthew, nagpa-member naman ako, family account. Nangapital naman ako. Eto, tanong ko, hawak mo pa ba yung family account mo? Kung bukas may lalatagan ka, may bibili ng family account, kaya mo ba agad ibigay? O dadalhin mo pa sa opisina bago mo mabigay yung produkto? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kayo nagnegosyo. Kasi takot ka. Nung nagpa-member ka, ang thinking mo, ubusin agad yung produkto. Hindi dapat ganun. Dapat ang thinking mo, ubusin ko yung produkto para makabili ako ng panibagong stock pang inventory. Kami, ganun ang sistema namin sa grupo namin. Yung mga co-ops, mga downlines ko, yung mga bago kong downlines, di ko pa nataturuan, nag-advance purchase sila. Kaya sabi ko ganito, kung ang tingin mo sa negosyo o sa iPern ay negosyo, di ba, kailangan meron kang stock. Hindi stock na produkto lang, dapat with codes. Para anytime at the moment, pag nagbayad sa'yo, on the spot pwede mong i-encode sa harapan niya yung account niya. Lalong-lalo na kapag sigurista siya. So yun yung una nating aayusin, mga kapatid. Na po, iPern is a business and we need capital. Kung nangapital ka noon, nung sumali ka, at ubos mo na yung produkto, ibig sabihin, bumili ka lang. Hindi ka nagpaikot. Nagigets niyo ba yung point? Tama ba yung sinasabi ko? Correct me if I'm wrong. Kung bumili ka ng family corporate account at naubos mo na yung produkto, diba, ibig sabihin nun, bumili ka lang. Hindi ka nagnenegosyo. Matthew, dapat ibenta namin yung produkto. Sino ba nasabing hindi ibebenta? Ibebenta mo. Diba? At pag binenta mo, ibili mo ulit ng stock mo. Dapat nga dumadami yung stock mo eh. Kasi darating yung panahon, dadami yung downline mo. Yung mga downline na hindi kailangan, hindi pa kayang magka-stock, tulungan mo. Diba? Tulungan mo. So again, iPern is a business. We need capital and you need inventory. And ito po ang challenge ko sa inyong lahat. Naku, first slides pa lang. Ang tagal ko na. Ito po ang challenge ko sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakikinig ngayon. Kung seryoso ka talaga sa negosyo mo, 28 ngayon, di ba? Bukas 29-30. Huling 2 araw ng buwan. Dapat mag-stock ka ng inventory na gusto mong mabenta sa loob ng buwan, sa loob ng buong buwan ng July. Kung wala ka ng hawak na package, bumili ka bukas. Mag-transact ka ngayon para bukas ng umaga maibebenta ka. Kung wala ka ng hawak na package, wala ka ng hawak na produkto na may codes, bumili ka na ngayon o bumili ka na bukas para bukas may ibebenta ka. Ang mahirap kasi sa inyo, gusto nyo kumuha muna ng bayad bago ibigay yung produkto. Iba yung confidence ng tao, kaya kami nakapagpapalabas ng malalaking pay-in kasi maglalabas ka ng pera ngayon, paglabas mo ng pera ngayon, ito na agad yung produkto, kaya naming ibigay. Matthew, may pera ka na eh. Nung nagsimula po ako, wala din akong pera. Pero nung nagsimula ako, ang thinking ko sa iPern ay negosyo, kaya lahat ng kinita ko, pinaikot hanggang sa lumaki yung inventory na meron ako. Kaya kahit 1 milyon ang bumili sa akin, okay, hindi ko na kailangan dalhin sa opisina pa bago ibigay yung produkto nila. Kasi kung magbibigay sila ng bayad ngayon, magtra-transact sila ng credit card ngayon, kaya ko na agad ibigay. Kasi nga ang thinking ko sa iPern ay negosyo. Mali po yung mga ginawa ninyo na nagbili kayo ng family account, inubos nyo yung produkto pagkatapos wala na kayong produkto. Dapat meron kayong
inventory. First slide. Okay? Next. May natututunan po ba? Type 1 kung may natututunan. Talaga ba natututo kayo? Ito tanong ko. Sino ang magdadagdag ng inventory ngayon? Type 2. Sino yung mga apply nyo nakatingin nakasilip sa Zoom? Sino yung mga bibili ng package o ng reorder ngayon? Type 2. Hindi kailangan sigurado benta mo na bukas. Ang kailangan everyday may hawak ka. Kung ang gusto mong mabenta bukas ng umaga, essential, hindi essential yung bilhin mo ngayon. Kung ang gusto mong mabenta bukas ay premium business package, hindi premium business package yung bilhin mo ngayon. Kung ang gusto mong mabenta bukas ay family package yung bilhin mo ngayon. Hindi mo kailangan i-encode. Ang kailangan mo ibenta yon. So again, type 2. Sino ang bibili ng inventory ngayong araw? Sabi niyo, natuto kayo, di ba? Type 2. Sino yung magdadagdag ng inventory? Kung ano yung kaya nyong idagdag. It doesn't matter kung ano yan. Mukhang si Apronil lang yung Si Apronil lang yung Wow! Madaming nagta-type 2. Yan. Sigurado yan. Baka kinikengkoy nyo ako. Bawal kingkoyan dito, mga kapatid. Diba? Bawal ba? Walang kingkoyan dito. De, kidding aside. Sorry for my voice. Passionate lang. Kasi ganito ako kagigil. Dapat naiintindihan ninyo na ang negosyo natin ay malaki. Panggigilan nyo kasi ang laki ng kitaan dito. So sabi dito, income equates responsibility. Papahapyawan ko lang. Nakabili na po ako kahapon of Matthew. Congratulations po, Mami Yoli. Pwede mo pang dagdagan yan. So, sabi dito, responsibility mo mag-CADI. Ano yung CADI? Mamaya papaliwanag ko yan and then present. Ano yon? So, CADIing, papahapyawan ko lang, kasi doon tayo sa art of closing. Kasama lang siya sa slides ko. So, sa pagka nagka-CADI ka, pag mga may bago ka member, kailangan inaaral nyo mag-present. So, sabi dito ay do you watch sa unang buwan. Kapag bago kayo, diba? Pagka bago kayo, gagawin ng upline nyo yung presentation and ikaw makikinig. Isang buwan. Sa second month, ay do you do. Dalawa na kayo ng upline mo yung gagawa ng presentation. And take note, kada dapat magpe-present may dalang produkto. Baka ikaw, nagpasama ka na nga sa upline mo, tapos pag nag-pay in yung prospect mo upline, may package ka dyan. Upline, pay in daw siya ng premium business package. May 7 account ka dyan. Mali po yun, ha? Mali po yun. So, yung second month, I do, you do, dalawa nating gagawin yung negosyo. You do, I watch. Gagawin mo mag-isa. Tapos titingnan ka ng upline mo kung paano. Inirarantro ko lang, pero hindi talaga yun yung topic ko. Sa mga susunod, mas papaliwanag ko siya. You do it alone. Kapag marunong ka na, gawin mong mag-isa yung negosyo. Kahit wala yung upline mo. Okay? And you do it with someone else. Kung ano yung ginawa, tinuro sa'yo ng upline mo, gawin mo din sa iba ng mga downlines mo. So, ko lang, iniscan ko lang yan. Pero ito talaga yung topic ko. Sponsorship o sponsor, ibig sabihin pag nagdedirect ka, equates ownership. So, since ino-own mo yung negosyong to, negosyo na to, kailangan nag-NDO ka, umaattend ka ng NDO, at hindi lang ikaw, dapat sinasama mo yung mga downline mo. Nagpa-follow up ka sa mga downline mo for referral. Update and excite, dapat ina-update mo yung mga downlines mo. Invite to events. Ang tawag dyan, and motivate. Ang tawag dyan sa 5 is, anong ginagawa ng mga negosyante sa negosyo nila everyday? May nakakaalam? Anong ginagawa ng mga negosyante sa negosyo nila everyday? May nagsalita, nag-lip sync, pwede nyo i-type. Inventory, monitor. Yan. Perfect! Si First Class Feli, ang tawag dyan, monitoring your business. Lahat ng negosyo kailangan i-monitor. May monitor yung inventory,
'Di ba? Lahat 'yan, yung mga traditional business, 'di ba? Minomonitor lahat 'yan. Sa iPern, ang pagmo-monitor ito. Kasi nga tingin nyo na sa iPern, big business eh. Wala tong pinagkaibaan sa traditional business. Ang maganda lang dito, wala kang taong pinapasahuran. Pero maraming kumikita na mga tao sa ilalim mo. Okay? So ito, ang tawag dito sa mga to, sa 5 na yan, monitoring your business. Your iPern business, minomonitor mo. Okay? So, in-scan ko lang yan. Presenting. No po, pag nagpe-present kayo, yan yung mga pinaliwanag nila kanina. No po, dress properly. No? Pag nagpapasama kayo sa mga apply ninyo, please lang, huwag kayo magsuot ng tsinelas. Yung apply nyo, ganda-ganda ng damit, tapos ikaw naka-tsinelas, no sleeveless. Bridge, dapat ipakilala nyo ng maayos yung mga apply ninyo. Belief level, yung pinaliwanag ni apply na Ali kanina. Tools, dapat may tools ka. Ano yung mga tools? Again, inventory yung pinaka-importanting tools. Kung wala kang inventory, wala kang benta. Tools, sample products, registration form, acknowledgement receipt, pen, names, book. Avoid, iwasan nyo using phones. Yung mahirap dito, marami kami sinasamahan. Pag nagpe-present kami, cellphone kayo ng cellphone, wag naman. No po, at the end of the day, no po, respect nyo pa din yung oras ng mga apply ninyo. No? Avoid yung pagsi-cellphone, tapos nagpe-present yung apply mo, kung ano-ano kinakwento mo, talk to others, living. Tapos, tawag dito, yung iiwanan mo yung kliyente mo sa upline mo. 'Di ba? Wag na wag yung gagawin yan. So ngayon, balik tayo dun sa pinaka-topic ko, closing. So pag nagko-close tayo, ito na sa mga nagtatanong paano maningil. Alam nyo, pag nagpe-present po, no po, it's meron yang harmonious relationship between sa'yo at sa upline mo. No? Meron yang art. Kaya meron tayong tinatawag na art of closing. Okay? So, sa closing, sabi dito, support your uplines in closing the deal. Hindi yung nagsasalita na yung upline mo, naniningil na yung upline mo, ikaw kung ano yung kinakwento mo. Kung ano yung sinasabi mo. Ang masaklap pa dyan, sinisingil ng upline mo ng family account, ikaw sasabihin mo, upline, okay na siya sa 3 accounts. Okay na siya sa 7 account, upline, nagkausap na kami. Wag! Dapat tulungan mo yung upline mo kung kasama mo siya. Ang tanong upline, paano kung hindi ko kasama yung upline ko? So ito na. Meron akong papaliwanag sa inyo. So actually, nasisimula pa lang tayo. Ito talaga yung pinaka-topic ko. Opening pa lang yun. Natututo ba? So last 30 minutes bago ko tapusin. No po? So sabi dito, the art of closing. Turning conversation into commitments. Build trust, create value, ask with confidence, serve beyond sales. So sabi dito, una, build trust. Balikan ko yung unang tinuturo ko kanina. Ano yung unang tinuturo ko kanina, mga kapatid? Inventory. Alam nyo bang nakaka-build ng trust ng todo at confidence ng kliyente sa'yo kapag may katapat ka kaagad na produktong ibibigay? Yung tipong kahit wala siyang pambayad pero kaya mo nang ibigay yung package na gusto niya. Nagigets niyo yung point ko? Nagigets niyo yung point ko? Di ba? Nakaka-build ng confidence yun. Nakaka-build ng paniniwala yun. Wala pa yung pera pero may produkto ka ng hawak. Lalo na sa mga nagpuprobinsya, lalo na sa mga malalayong lugar, lalo na sa mga hindi nyo naman kayang dalin yung prospect nyo sa opisina. Nakaka-build ng confidence yun. Kaya if I were you again, kung gusto nyo makapagpa-pay-in ng malaki, ang sekreto, dapat lagi kayong may dalang produkto. Tsaka nakakabawas ng pagod. Yung halimbawa, ito yung talagang, kasi nagsisimula ako, wala akong puhunan talaga. Naalala ko na naman. Wala akong pang-compute, wala akong pang-taxi, at upos oras, biruin mo, yung Purview, sobrang traffic dyan sa Purview, no? Baka may mga nakakadaan sa Purview. No, sisimula ako mag-network, dyan ako nakakuha ng maraming account sa North Caloocan. Okay? Tapos ang nangyayari, dahil wala akong produktong dala, di ba? Pupunta ako sa school ng umaga, matatapos ako ng grind ng tanghali, papunta pa lang sa office. Papunta sa office, ha? Kung aalis ako sa Purview,
ng 2:00, darating ako sa office 5:00 na. O minsan 6:00 na, sobrang traffic. 4 na oras yung nawala sa akin kasi kailangan kong mag-pick up ng produkto para bukas i-deliver ko. Kung yung 4 na oras na yun, ginamit ko na kung ipangkausap ko na lang ng panibagong tao. Ipangkausap ko na lang ng panibagong prospect. Yun yung importansya ng inventory. Nakakatipid ka ng pagod kasi ang mangyayari sa akin nun, pagkakuha ng bayad, dadalhin ko sa opisina, tapos kinabukasan, babalikin ko. Pagpunta ko pa lang sa opisina ng araw na yun, 4 na oras na yun nawala. Tama? Kaya hanggat maaari mga kapatid, yung binili nyong package, hindi lahat yan binibenta. Pinapaikot po yan. Kailangan meron kayong inventory. If you want to have a big sales, you need to have big inventory. So build trust first. Be genuine and approachable. Listen more than you talk. So ito din, no? Sa mga naglalatag dito na ang galing-galing nyo naman mag-present. Bigay na bigay ka. Di ba? Todong-todo ka na. Tapos ang gagawin mo, iiwanan mo, hindi mo sisingilin. Maling-mali po yun. Yan yung pinaka-eki sa grupo ko. Wag! Alam mo yun, lawit na yung lalamunan mo, lawit na yung ngalangala mo, kinuwento mo na lahat. Kinuwento mo na lahat paano si Eva at Adan naghiwalay. 'Di ba? Paano kinain ni Eva at Adan yung apple? 'Di ba? Kinuwento mo na lahat. Tapos hindi ka maniningil. Sabi dito, listen more. Listen more. And then, ang maganda dyan, yung number 2, ask the right question. Hindi pwedeng marami ng case ng ganito, na-experience nyo na ba yun? Naglatag ka, ang ganda-ganda ng presentation mo, tapos biglang, sige, pag-iisipan ko muna. Alam mo kung bakit? Kasi nagkulang ka sa pakikinig, hindi mo na alam, hindi mo nakuha sa conversation nyo yung interest niya. Kaya importante na magtanong ka ng magtanong. Marami ng cases, ito alam to ng mga downlines ko, baka nandito yung mga downlines ko, na akala nila hindi magpipay-in. Yung akala mo hindi na magpipay-in, pero hindi ko susukuan yun. Magtatanong, hanggang sa makuha mo yung right question, tapos doon mo siya babanatan. Doon mo siya i-hook up. Ang importante kasi, pag na-build mo na yung trust, nakinig ka sa kanya, pinakwento mo sa kanya, 'di ba? Hindi pwedeng yung paggamit nyo present agad. 'Di ba? Dapat onting kwento. Sir, ano bang ginagawa nyo? Ano bang pinagkakaabalahan nyo? 'Di ba? And then ito yung pinaka-importanting note dito, people don't buy the products, they buy solution. Alamin mo kung ano yung mga problema nila, kaya ask the right question, 'di ba? Tapos magbibigay ka ng solusyon doon. So build trust. Second, ask the right question, discover their needs, concern, and goals. Alamin mo kung ano yung mga pangangailangan nila, ano yung goals nila sa buhay. The more they talk, ito totoo po ito the more na nagsasalita yung kliyente mo, the more na mas malalaman mo kung ano yung pangangailangan niya. Ganon po yon. Hindi pwedeng present lang ng present. Dapat nag-i-interview ka din. So present the benefits, not just feature. Actually, ang tawag dyan is present the value. Ano ba yung value ng produkto na meron? 'Di ba? Focus on how the products or opportunity fits their needs. Highlight the positive impact and intended benefits. Handle objection calmly. Alam nyo, kapag may objection yung mga pinipresentahan ninyo, ang tawag ko doon buying sign. Halimbawa, wala akong pera Yun nga, ma'am. Para hindi mo na maging problema yung pera, kailangan dagdagan natin ang bagong pagkakakitaan. Hyper ng solusyon. Diba? Alam nyo, kapag the more na may objection yung kinakausap natin, ang tingin namin ako personally, ang tingin ko sa objection is a buying sign. Buying sign. Bakit buying sign? Ibig sabihin, nag-object siya, pag yung objection na sagot mo ng tama, pwede siyang bumili. Okay? Yun yung buying signal. Diba? They may be ready if they ask about the price. Ayan, pag nagtanong siya.
ask how to order, ask how to use it, ask when they can start, ask about delivery payment. Ito yung wag na wag yung kakalimutan. Di ba nagpe-present ka na? Natapos ka na mag-present. Ang tanong, hindi ka naningil. Ang galing mo mag-present, tapos yun lang, kamusta? Okay, next time pag-iisipan ko, bye. Alam mo, ito lang, ito mismong script ko. Di ba, pagkatapos mag-present, onti kwento-kwento, babanatan ko nga, hahanap ka nandun sa pag-uusap nyo ng perfect timing. Ma'am, anong account ba yung nagustuhan nyo? Yung 1, yung 3, o 7? And tip ko sa inyo ha, meron akong ibaba, may isi-share akong tip sa inyo. Wait lang. May isi-share akong tip sa inyo. Ito, nakikita nyo to? No po, share ko lang sa inyo ha. Iba kasi kapag marami na akong, hindi naman nabudol, no? Pero marami na ako na, pero parang ganun na nga. Ito. No po, lagay nyo dito yung standard, reseller, and premium business. Okay? Tapos pag tinanong nyo na sila, ma'am, anong account yung kukuhanin nyo? Ilapag nyo yan. Lapag nyo. Ito, lapag nyo. Okay, lapag nyo. Diyan mo sila papiliin. Tapos pag hinawakan to ng kliyente mo, pag hinawakan to, tas namili, dan sigurado may benta ka na. Nagigets nyo ba yung point? Secret lang natin yun, nasa mga members ko lang yung sinasabi. Dapat may ganito kayo. Ito yung magic ano ko eh. Naiinis ako pag naiiwanan ko to. Madami na tong nabubudol. Kung gusto ninyo, gumawa kayo ng 3, essential, reseller, premium. Tapos gumawa pa kayo ng isang ganito, yung mga malalaking package. Diba? Para pag sila bahalang pamiliin nyo. Diba? Mama, ito kasi ito pang executive to, yung mga package na to pang executive namin to. Ito yung mga kinukuha ng mga doktor, yung mga ka-level mo, ma'am. Iba kasi pag nahawakan, wala yung pinagkaibahan sa inventory. Oh, may nagme-message sa akin, no? Si Sir. Sige, Sir, bibigyan kita, no po. Nagigets nyo ba? Iba yung may nahawakan. Ganon din sa inventory. Iba yung nahawakan agad nila. Tama? Okay nagkakaintindihan tayo Okay? At saka yung price comparison, sabihin ko sa inyo, gawa kayo niyan. Madami kayo mabubudol. Madami kayo benta. Sorry for the term, no? So, okay. And then as for the sales, sabi dito, many sales are lost because the seller never asked. Yun yung mahirap. Nag-present ka na, hindi ka nagtanong kung anong gagamitin pambayad. Sir, ano bang ibabayad nyo dito? Cash, card, o cheque? Diba? Pwede naman lahat. Tama? Yung mahirap, hindi kayo naniningil eh. Nag-present ka na ng maganda, kaya lang hindi nyo mabigkas kung anong gagamitin pambayad. Yun yung wag na wag nyong kakalimutan. Tanungin kung anong ipambabayad nila. Cash, credit card, o cheque. Pwede naman lahat. And create urgency ethically. Bakit ethically? Yung tinatawag na trigger sale, spillover. Kung meron ka naman talagang mailalagay sa kanya, pwede, Sir, pag pumasok ka ngayon, kumuha ka ng ganito, bibigyan kita ng downlines. Ito naka-fill up na sila. Nagbayad na, pwede kong ilagay sa'yo. Basta totoo yung sinabi mo Basta lalagay mo talaga sa kanila. Okay? Morally at ethically, no po. Dapat ilalagay mo sa kanila talaga. And then, ito ang pinakamadali. Make buying easy. Okay? Ano yung buying easy? Yung pag nagbabayad, alam mo, halimbawa nagtanong ako, Sir, ano ipambabayad mo? Cash ba? Card? O BDO? O cheque? Ano na lang, pwede ba bang transfer? Okay, sir. Anong bangko? BDO? Metrobank? Anong bangko yung hindi ka mahirapan? Baka kasi yung bangko, saan kayo nakakita ng negosyante na may malaking negosyo, isa lang bangko?
Kahit man lang maintaining balance. Kasi darating yung panahon, lahat ng bangko niya mapupuno niyo sa iPern. Diba? Kaso ang mahirap, isa lang bangko mo. Tapos yung wala ka na ang bangko, GCash lang meron ka. Yung GCash mo, hindi pa naka-verified. 100,000 lang yung kayang tanggapin. Diyos ko po. Kulang na sa 2 premium business package yun. Huwag natin gawing komplikado yung pagbabayad ng tao. Hanggat maaari, madali lang sila magbayad, gawin natin. Kaya nga, make buying easy. Yung iba kasi, ito pa, pag naniningil na yung upline, nagbabayad na wag niyong gagawin sa mga nagpapasama sa upline. Habang nangyayari yung transaction, ikaw naman, biglang magtatanong ng mga bagay na hindi mo naiintindihan. Maraming beses na nangyari sa akin yun. Nagtatransaction na tayo, tapos biglang ikaw magtatanong ka on the spot. Nagtatanong ka ng mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ano ibig sabihin? Hindi ka natuturuan. O hindi ka sigurado. Bumababa tuloy yung confidence. Bumababa yung trust. Huwag mong gagawin yun. After ka na lang magtanong, kung may mga tanong ka, ito pa makulit. Nagtatransaction. Bigla ka nagtanong. Upline, saan ko siya ilalagay? Diba? Huwag niyong gagawin yun. Kasi part yun sa closing. Hanggat maaari, hanggat hindi pa bayad. Okay? Hanggat hindi pa natatapos yung huwag kang gagawa ng ika-atras niya. Yung parang ganito, nangyari na sa akin to. Nagpipill up na. Okay, di ba nagpipill up registration? Sorry, medyo mahaba kasi I'm teaching based on my experience. No po, nagpipill up na eh. Sumusulat na. Okay, ibig sabihin magbabayad na. Natanong ko na din, anong package yung kukuhanin mo? Corporate account, pila. Natuwa ka kasi. Nakiliti yung tenga mo. Wow, may corporate account ako. Pila. Habang nagpipill up, ikaw, tapos ang ginagawa pa ng mga upline habang nagpipill up, kinukwentuhan. Para kahit kumbaga walang any moment na papasukan ng negativity yung utak. So habang nag-spill up, habang nagtatransact, nagkukwento para walang negativity, baka mabulungan ng kabilang pwersa. Ginagawa na nga ng upline mo, ikaw naman biglang, upline, saan natin siya lalagay? Diba? Nagtanong ka habang tinatransact na, huwag mong gagawin yun. Kasi nakakababa siya ng confidence. Nakakababa siya ng trust. Hanggat maaari, kung meron kang tanongin mo after na nung presentation o tanongin mo yung wala na yung kliyente para hindi nakikita ng kliyente na ikaw mismo hindi mo naiintindihan. May proseso naman eh. Unti-unti naman maiintindihan ninyo pero wag lang natin siya gagawin sa mga ganong panahon. And then, kapag nakwento mo na kung ano magbabayad, follow up. And then, pag hindi talaga kumuha, follow up mo lang, minsan naman nakukuha yan sa follow up, and then continue the relationship. Pero meron ako isang tip na ibibigay sa inyo na effective sa amin. Kasi hindi ako papayag na hindi talaga kukuha. Okay? Ganito ka-importante yung inventory. Di ba may inventory ka? O ma'am, ano bang package yung gusto mo? Ito, kaso wala akong credit card pero gusto ko talaga to. Yan, alam mo, kaso hindi ko din hawak, wala din akong online banking Wala akong BDO. Ganun ba ma'am? Sige, ganito. Magkano ba yung cash na hawak mo dyan? Meron ako dito 10,000 O sige, akin na yung 10,000. Bigyan na kita ng package. Fill up ka gawa kayo ng acknowledgement receipt. Pa-fill upin mo siya doon. Pag naka-fill up na siya doon, okay, lagay mo magkano yung down payment, magkano balance, tas ma'am, kailan niyo bibigay yung kakulangan? Bukas ba o sa Wednesday? O sige, sa Wednesday. O sige ma'am, pumirma ka dito, tapos picturean mo ng ID. Ma'am, ito po yung katibayan, papaliwanag mo sa kanya. Pero di mo siya i-encode. At least mayroong bentang nangyari.
bigyan mo yung produkto, choice mo na ngayon kung ibibigay mo yung buong produkto na gusto niyang kuhanin o portion lang ng produkto na nabayaran niya. Effective sa amin yun. Sobrang effect kasi hindi naman lahat ng sales ay nangyayari on the spot. Pero wag ka lang papayag na wala kang makukuha. Yun yung thinking namin doon. 'Di ba? Kaya marami kaming pay-in na malaki yung gustong kuhanin pero hindi naman agad ready yung halimbawa corporate account. Walang cheque, walang credit card. Sige nga, alam mo naman may pambayad yung tao. Kailangan mo kasi makuha yung commitment eh. 'Di ba? O sige sir, magkano ba yung kaya mong i-down ngayon? Bigay mo na, bigay ko na yung produkto. Halimbawa, kumuha corporate account, ay down 100,000. O sige sir, 100,000, ito yung kulang mo. Pero mabibigay ko lang na product sa 7 account. Tapos may spill, ito yung spill, ito na mismo spill ko. Meron kasi akong produkto dyan sa likod, ang dami kong produkto. Tapos papakita ko yung laman ng sasakyan. Kaso mga luma sila. Ayaw kitang bigyan ng luma. Gusto ko bago. So bukas na tayo magkita, bigay ko lahat sa'yo. Nagigits nyo ba? Para tawag dito, nakukuha nyo yung commitment nila. So yan, ganyan ako mag-close ng sales. No, hindi ako pumapayag na walang benta. At ang pinaka ang short story dito, no, sabi dito, basahin ko muna to, no. Closing is not about pressure. It's about helping people make the best decision for their life. Ang mahirap kasi sa inyo, nahihiya kayong maningil. Huwag kayong mahiyang maningil. Help first, sales follow. Listen more, talk less. Believe in you the value you offer. Every no, ito naman ha, every no is a step closer to a yes. Kapag may nagno-no sa'yo, sugad lang ng sugod, darating din yung yes mo. Okay? So actually, yun lang yung topic ko, pero to wrap it up, no po, ang pinaka-learnings dito, mga kapatid, if you want to have a big sales, you need to have an inventory. Kasi kapag may inventory ka, okay, tumataas yung confidence at trust ng tao sa'yo kasi kaya mong gumawa ng kaliwaang transaksyon. Kung nagpa-member ka, family account, tapos naubos mo na yung produkto mo, nag-corporate account ka, tapos naubos mo na yung produkto mo, ibig sabihin nun, bumili ka lang. Hindi ka nagtira ng pang-negosyo. Sa mga wala ng mga package, wala ng mga inventory, ako, ito mismo ang ginagawa ko sa mga downlines ko. Mag-advance purchase kayo bago matapos yung buwan kung magkano yung gusto nyong mabenta sa buong susunod na buwan. Kung halimbawa yung downline ko gusto niya makabenta ng 1,000,000 sa buwan ng July, ang sasabihin ko sa kanya, bumili ka ng 1,000,000 sa June 30. Then yung binili mo ng June 30, yan yung uubusin natin ng buong July. Iba kasi yung gigil. Grabe, naglabas ako ng 1,000,000. Dapat naubos ko to. Ikaw mismo, nag-create ka ng own self-motivation mo. Kasi naglabas ka eh. As long as hindi ka naglabas, di ka talaga nagnenegosyo. Or kung naglabas ka, tapos naubos mo na yung produkto, di ka talaga nagnenegosyo. Kasi walang produkto o walang perang umiikot sa negosyo mo. Kailangan lahat tayo dito may inventory. Kung gusto nyo ng next level, wala pong leader ang iPern na walang kanya-kanyang inventory. Lahat ng mga leader, lahat ng mga top earner ni iPern, buksan mo yung sasakyan, may laman silang produkto, at least family account. Everyday na ginawa ng Diyos, meron silang dalang produkto. Para kapag may bumili sa kanila, may bibigay agad nila. Hindi yung pag may bumili sa kanila, dadalhin mo nila sa opisina bago in-code o bago bigyan ng produkto. So yan po, no? Again, magkaroon kayo ng inventory. Kung naniniwala kayo na kaya nyong bumenta ng malaki, 'di ba? Simulan mo sa pagkakaroon ng enough na inventory ngayon. Sige nga, type 1. Sino yung bibili ng mga inventory na? Sino magdadagdag ng inventory ngayon? 'Di ba? Tapos na po, matutong maningil. Huwag kakalimutang magtanong kung ano yung ibabayad nila, cash ba o credit card. No po, so mukhang tulog na kayong lahat. No po, pasensya na sa
matagal na sharing ko, no, matagal na lesson na po, pero thank you po sa pakikinig ninyong lahat. No po, maraming salamat ninyo. Sana marami kayong natutunan, no po, and then ibalik natin, bigyan natin ng chance na mag-open ang camera tayong lahat at magpasalamat tayo kay Upline Ali Tolentino at Upline Vinci. Yan, balik natin kay Sir Upline Runil. Thank you. Grabe, no? Thank you very much, no? Upline PD, Matthew. Ay, by the way pala, no? May nakalimutan ako, hinahabol ni Upjoy. Ayan. Sabi ni Upjoy, wag ko daw kakalimutan. From this to this. That time, wala pa akong pera niyan, wala akong inventory, pero nung kumita ko sa iPern talaga, lahat ng chine-check ko, binibili ko ng produkto. Kaya hindi pwedeng magsipag kasi yung pera ko nasa produkto lahat. Kaya ito na ako ngayon. Oh, di ba? So yan, back to you, Uprodil. Thank you so much. Na po, hinabol ni Upjoy talaga, pinilit. From this to this daw. Yan, sige, Uprodil, thank you. Thank you very much, no, Upline Matthew Santisas. At thank you very much, no, Upline Alejandro Tolentino, SPD Upline Ali, and of course, no, our SBB, no, Upline Vinci Belia. Yan, so sa lahat po ng ating mga speakers, kung nandito pa po, no, add spotlight lang natin, no, para at least meron naman tayong personal selfie with our speakers. Grabe, no, kasi bakit? Ang galing ni Matthew, parang nikilig si Upjoy. Parang kailangan ni Matthew ng bagong shoes. Ay, binigay na. Binigay na. Ako. Ito, binili na ako. Oh. Sino? Ayun, no? Ayun, grabe naman. Joy, yan. Ayun, no? From this to this. Fendi, Sino kaya magpapakilig kay Ali? Sino kaya magpapakilig kay Ali? Parang na-excite ako. Kaya nga eh. Easy. Relax. Easy. Relax lang ko to. Ayan. Grabe, hindi tayo bumaba. Consistent, 100. Yes, upline. Sobra, no? Consistent since 7 o'clock, 7:30 nag-start. Hanggang ngayon po, no, hindi bumaba, na pinakamababa natin 97, 98. But still, ito po pinakamaganda, meron pa po tayong Facebook Live, isang Facebook group natin. At hindi tayo bumaba talaga. So, ito pinakamaganda, no? Sign na ba to para magdagdag tayo 500 participants? Yes. May tanong muna, gusto ba nila ng part 2? Yan, tama, no? So sa chatbox, no? Alamin natin. No, First Class, Bravehearts, and Bagwis High. Grabe, no? Iba-iba collab. Yan, so siguro no, habang nagta-type yung ating mga participants, no? Ito, naka-spotlight na yung ating tatlong gwapong speakers. No, ating tatlong gwapong leaders. Yan. Okay, thank you very much, no? Upline Vinci, First Class. Okay, of course, no? Upline Ali, Bravehearts. And of course, Upline Matthew, no? Team Bagwis High. Ready your camera, guys, no? Ito, no, pang-diinan to, tatlong ating iPhone leaders. Okay, bibilangan na po natin ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1, smile po! And syempre, no, para malupit po, no, multi-speaker tayo, kasama natin, pang-grupo to, no? Isang mabilisan lang po, isang mabilisan lang, dalawang page lang, mabilis lang po, no? Sige, forma na lang po yung ating mga speakers, mabilis lang po. Okay. Capturing po in 3, 2, 1, smile. Isang page pa po, page 2. Last. Ay, hindi, malupit. Page 3 tayo ngayon, guys. Page 2 po, page 2. Sige po, steady your camera. Habol ng ating
And Smile, last smile page. habang mas lakas pa kayo. Yes, no? Last page po, last page, page 3. Ayan, that's all po. No. Thank you very much po, Upline Vinci, Upline Ali, and Upline Matthew. Yan. Thank you din. Thank you. Thank Apali, you, baka may gusto ka Apronil, sabihin? for hosting. Okay na. Very good. Okay. Thank you guys. Thank you all. Thank you, See you Apali. on- Thank you, Apachu. See you First sa class, susunod. Brave Mag-post Hearts, tayo, Bagwis post tayo High. lahat. Yan. Thank you, First Class, Brave Hearts. Let's Post go. natin ito. Let's go! Yes. Nahanap pala yung host tools. Nasaan na ba yung ating speaker? Bago sila mawala. Ayan, pwede tayong mag-unmute. Sorry guys. Go. Unmute guys. Thank you very much. Thank you. Thank you po sa mga Thank you, speakers. Thank you po. Thank you po. Grabe. Salamat po. Thank you, Apsin.